Magandang araw po. Magbabalik tayo sa ating ginagawang pag-aaral sa mga utos ng Panginoong Kristo, ang mga batas sa kaharian ng Diyos, ang mga probisyon ng tipan ng Diyos sa New Covenant at ang ipinag-uutos ng Panginoon na ituro sa mga gagawing alagad, ganon din naman na ito ang magdadala sa atin sa wangis ng ating Panginoong Kristo, ang wangis ng Diyos na nawala dahil sa kasalanan. Ang ating tekstong babasahin sa pagkakataong ito ay mula, yan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan. Mula dyan sa ating teksto na binasa, ano po ang nakikita natin na ipinag-uutos ng Panginoon sa atin? Pansinin po ninyo ang talatang 27, verse 27. Ganito po ang sinabi: huwag ang pagkaing nasisira ang pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At kung yan ay pag-iisipan natin at gawin nating maiksi, ito po ang ipapalagay nating utos: huwag gumawa para sa pagkaing nasisira. Huwag gumawa para sa pagkaing nasisira, at yan ang ipapalagay natin na utos number 61. Utos number 61. Mapapansin na may kinalaman sa pagkain ng ating pag-uusapan sa ngayon. Isang basic na pangangailangan ng tao at ng lahat ng nabubuhay, iba-iba nga lang ang pagkain para sa bawat may buhay. At nais kong pasimulan sa mga naunang pinili ng Diyos, ang mga Israelita. At alam ba ninyo na 7 beses sa isang taon ang kapistahang itinalaga ng Diyos bilang tipan at paalala sa mga Israelita? Ilan sa mga ito ang ipinagdiriwang ng 7 araw o higit pa na nangangahulugan ng kabusugang pampisikal. Diyan ay makikita natin na sa mga naunang pinili ng Diyos ay concern talaga niya ang kanyang mga pinili na maipakita niya na hindi siya nagkukulang sa mga bagay na ito. Hindi may tatanggi na pagkain ang pangunahing pangangailangan ng mga nabubuhay sa mundong ito. At alam ng Diyos na kailangan nito ng tao. Sinabi sa Mateo 6:32 sa letra B, alam ng inyong Amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga ito. Hindi naman sa ayaw ng Panginoon na magbigay ng oras ang mga alagad sa mga bagay na ito. Ang nakikita ko ay nais lamang niya ay ang higit na pagpapahalaga sa mga bagay na pangwalang hanggan. At ito ang dapat na focus nila. Tandaan ninyo ang isang katotohanan na sa New Covenant, ang talagang hangad ng Diyos para sa atin na siyang pagsikapan natin ay mga bagay sa walang hanggan. Tanggapin natin ang katotohanan na sa mga Israelita, hindi talaga ang mga pangwalang hanggan ang pangunahin sa kanila. Ang Old Covenant ay more for a physical aspect. More for a physical aspect. At alam naman natin na ang ating Panginoon Jesucristo ay inihahanda niya ang mga alagad para sa walang hanggan. Yan na talaga ang layunin ng Diyos para sa atin. Hindi na katulad sa mga tao sa lumang tipan, ang mga Israelita, na karamihan sa mga pangako sa kanila ay mga bagay sa mundong ito. Kung gusto po ninyong maalala ang mga bagay na yan, ay tingnan po ninyo na diretsahang ipinapangako ng Diyos ang mga pagpapala sa mundong ito sa Levitico 26, ganun din sa Deuteronomio chapter 28. Mapapansin sa mga pangakong yan ng Diyos na talagang karamihan diyan o pawang lahat ay para sa mundong ito. Subalit dapat nating tandaan na ang mga material na bagay nito ay may mga kondisyon ang pangako sa kanila ng Diyos. Pagpapalain sila kapag sila ay sumunod, at ang nakakatakot na alam natin at nakita natin na naganap sa mga Israelita ay ang mga bunga ng kanilang mga hindi pagsunod. At sana po ay huwag ninyong kaligtaan na tignan ang mga parusa na sinasabi ng Diyos kapag sila ay hindi sumunod at naging matigas na hindi sundin ng Diyos. Sinasabi ko po yan para makita nyo ang bigat ng kabiguang sundin ang mga batas ng Diyos sa lumang tipan. At sa bagay na yan ay hindi ko sinasabing mas madali ang New Covenant.
Ang ipagpasalamat natin ay provide ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang banal na espiritu para tulungan tayo sa lahat ng aspeto. Lahat ng mga pinili ng Diyos ay nagtataglay sa bagay na ito. Kaya naman sinabi niya kaugnay dito, gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay sa inyo ito ng anak ng tao sapagkat siya ay binigyan ng kapangyarihan ng Ama. Juan 6:27. Bago tayo pumailan lang sa usaping ito, ay nais kong pumunta muna kayo pakatanungan para sa inyong grupo. At ito ang tanong. Ano ang prioridad at focus mo sa buhay sa ngayon? Ulitin ko, ano ang prioridad at focus mo sa buhay sa ngayon? At mamaya ay magbabalik po tayo. Magbabalik po tayo. Mapapansin natin na dito sa ipinag-uutos ng Panginoon dito, yung salitang huwag na nangangahulugan, ito ay nasa negatibong aspeto. Pag sinabi ng Panginoon huwag, ay dapat talagang huwag gawin. Yan ang sinabi niya sa tao nung una na ipinagbawal niya tungkol sa pagkain sa isang puno sa Garden ng Eden. Nais ko lang magbigay ng mga ilang tips sa atin na may kaugnayan sa mga pagkain. Pansinin ninyo ang sinabi ng Genesis chapter 1:29 to 30. Genesis chapter 1:29 to 30. Sa wikang Ingles ganito. Then God said, I will give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth, and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food. And to all the beasts of the earth, and all the birds in the sky, and all the creatures that move along the ground, everything that has the breath of life in it, I will give every green plants for food, and it was so. Bago ko ibigay sa atin yung napakahalaga na makita natin, ay gusto ko munang pansinin nyo yung sinabi ng Panginoon, I will give you every seed-bearing plant on the face of the earth, and every tree that has fruit with seed in it. Napansin ba ninyo yon? Na nung una, ang talagang ibinibigay ng Diyos na pagkain ng tao ay mga bunga ng puno, mga prutas. Tignan po ninyo ang katotohanan yan. Sinasabi ko po yan para makita natin ang halaga ng bagay na ito para sa ating pampisikal. Naniniwala ko na ito ay disenyo ng Diyos sa ikabubuti ng kanyang mga nilalang. At kung papansinin naman natin sa verse 30 ay ibinibigay naman niya ang mga may berdeng dahon para sa mga ibang nilalang. Ito po ay nagbigay sa akin ng pansin sapagkat siyempre kapag tumatanda tayo ay isa sa mga concern natin ay ang ating mga pagkain. Pero ang higit kong makita natin na pahalagahan natin ay yung concern ng Diyos sa kanyang mga nilalang. Noon pa man ay inihanda talaga ng Diyos ang lahat ng bagay para sa kanyang mga nilalang. At naniniwala ako, magtatapos ang mundong ito na kumpleto sa pangangailangan ng tao. Alam nyo kung ano lamang ang problema ng tao ay ang kanyang pagiging sakim na nais niya ay ang sobra-sobrang mapasa kanya ang mga bagay-bagay inilalaan niya para sa kanyang kinabukasan na ito ay sobra-sobra. Ito ang problema ng tao. Pangalawang bagay na nais kong makita natin sa banal na kasulatan ay dahil sa pagkain nahulog ang ating mga magulang na si Adan at si Eva. Yun ang ginamit ng Diablo para tuksuhin sila. Pag-isipan ninyo ang bagay na yan at baka meron kayong maidadagdag. Isang bagay pa na sa sinabi ng Panginoon kalaunan doon sa aklat ng Lucas 17:26 hanggang 29 na ang karamihan sa naging dahilan ng kamatayan ng tao ay yung sinabi ng Panginoon, just like in the days of Noah, just like in the days of Lot, people were eating and drinking. Yan ang majority o dahilan ng kamatayan ng maraming tao sa mga
malakihang paghatol ng Diyos na yan. Isang bagay pa tungkol sa pagkain ay nung tuksuhin ng Diablo ang Panginoon, ay pangunahin ang pagkain na ginamit niya para akitin ang Panginoon sa pagkakasala. At mula diyan ay maalala ko ang sinabi ni Apostol Pablo sa Filipos 3:19, ang Diyos ng mga taong ito ay ang kanilang mga tiyan. Ano po ang pinupunto ko sa inyo sa mga bagay na ito? Na napakadelikado ng pagkain sa tao. At mamay marami pa tayong mapapansin dito sa ating paliliwanagin tungkol sa utos na ito ng Panginoon Kristo kung bakit niya ipinagutos na huwag gawing prioridad ang pagkaing nasisira. Ang unang bagay na nais kong pag-usapan natin tungkol sa utos na ito ay ito. Ano ang tungkol sa pagkaing nasisira? Ano ang tungkol sa pagkaing nasisira? At sa bagay na ito ay may 6 na puntos akong ibibigay sa inyo. 6 na puntos. So ano ang tungkol sa pagkaing nasisira? Number 1, nagbibigay ng lakas para sa pampisikal. Nagbibigay ng lakas para sa pampisikal. At alam natin, katulad ng nasabi ko, na ito ay dinisenyo naman ng Diyos para sa tao. Kailangan natin ang pagkain, inilaan ito ng Diyos para sa atin, pinaghandaan niya ito, pero maging maingat tayo sapagkat yan ang sinasabi ng Panginoon. Ang pangalawa, ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa pagkaing ito. Ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa pagkaing ito. Siguro bawat isa sa atin ay alam natin ang isinagot ng Panginoon nang tuksohin siya ng Diablo, ang salitang man shall not live by bread alone or does not live by bread alone. Alam natin na sa panahong yan, ang Panginoon ay galing sa 40 days fasting, subalit ito ay ginagamit ng Diablo para sundin siya at ang Panginoon ay tumanggi sa tukso ng Diablo. At ang pangatlong bagay tungkol dito ay ito. Ito ang kabalisahan ng mga tao na walang pananampalataya sa Diyos. Ulitin ko po ito. Ito ang kabalisahan ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Pakinggan po ninyo ang salita ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 6:31 hanggang 33. So do not worry saying, what shall we eat or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek ye first the kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Diyan sa mga sinabing yan ng Panginoon ay makikita natin na alam niya na ang kabalisahan ng mga walang pananampalataya sa Diyos, mga pagano ang tawag niya, ay tungkol sa mga pagkain, inumin at daramitin. At minsan pa ay dapat panghawakan natin ang kanyang sinabi na alam ng inyong amang nasa langit na kailangan nyo itong mga ito. Kaya dapat nating isipin, pabaya ba ang Ama sa atin? Pabaya ba ang Ama sa mga tinawag niya? Pabaya ba ang Diyos sa pangangailangan natin na basic? At ako'y naniniwala, hindi. At kayo man, sasabihin nyo, hindi. Pero ang magsasabi niyan ng katotohanan ay kung paano tayo nabubuhay. Alam ko na kasi na ang tao ay lagi niyang iiwas ang kanyang sarili sa mga tila negatibo na sinasabi ng Biblia. Pero ang katotohanan, ang kanyang mga gawa ang magpapatibay kung totoo nga na siya ay nananalig o sumusunod sa Diyos. At dito ay kung titingnan natin, kapag ang isang tao ay walang panahon sa mga bagay na dapat niyang unahin, yun ang sinabi ng Panginoon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, then all these things shall be added unto you. Saka lamang gagana ang mga pangakong ito ng Diyos sa mga mananampalataya. Hindi niya ito pangako sa mga hindi sumasampalataya. Ordinaryo sa mga hindi mananampalataya na hindi nila prioridad na hanapin ang paghahari ng Diyos sa kanilang buhay at sundin ng Diyos. Yan ang isang katotohanan tungkol dito.
Kaya marami ang failure dyan kahit ano ang claim mo na hindi ka pagano, na mananampalataya ka. Pero lagi mong sinasabi na wala kang panahon sa mga bagay na unahin ang mga bagay tungkol sa Diyos at sa kanyang paghahari. Yan ang nagpapatibay na wala kang pinagkaiba sa mga hindi mananampalataya. Isang bagay pa na nais kong makita nyo rito, that the Lord Jesus Christ assures the most safest way of having all things that we need. Sinasabi niya rito, gusto nyong magkaroon ng lahat ng mga ito na wala kayong problema sa Diyos, yun eh. Ganito ang sabi niya, but seek ye first the kingdom of God and its righteousness, then all these things shall be given to you as well. Alam nyo, alam ko namang marami ang umaangkin yan eh, na pinapaniwalaan nila na ibibigay ng Diyos ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. But again, it's not how you claim, it's not how you say, it is the way how you live. Kung hindi mo prioridad ang mga bagay ukol sa Panginoon, wala kang pinag-iba sa mga pagano. At bakit maraming Kristiyano hindi nakakapaglingkod sa Diyos? Walang panahon sa kanilang mga Bible reading, sa kanilang Bible study, sa pagtuturo. Bakit hindi nagiging kasangkapan ng Diyos? Alam nyo na, binibigyan ko ng diin ang bagay na yan. Because I know a lot of people who live in denial, who live in deception, and who claims everything that is good in the Word of God. Pero ang totoo, sa pamumuhay ay hindi nila nagagawa. Ang pang-apat natin tungkol dito sa ano ang tungkol sa pagkaing nasisira. Number 4, alam ng Ama na kailangan ito ng kanyang mga anak. Alam ng Ama na kailangan ito ng kanyang mga anak. Mapang-alipusta ba ang ating Diyos? Is He a cruel God? Is He a cruel Father? Matigas ba ang kanyang puso sa mga pangangailangan natin? Alam ko na rin ang sagot ng tao dyan. Pero mga kapatid, iyan ang totoo tungkol sa Diyos. Sinabi nga minsan ng Panginoon, kung kayong mga masasamang ama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gasino pa ang ama na ibibigay niya ang mga pangangailangan natin sa ibang lugar? Ang pangako ng Diyos doon ay tungkol sa kanyang banal na espiritu. Ang ating panglima, pwedeng ikapahamak ng tao ang sobrang pagbibigay ng panahon sa mga pagkaing panlupa. Pwedeng ikapahamak ng tao ang sobrang pagbibigay ng panahon sa mga pagkaing panlupa. At yan nga yung binabanggit ko sa inyo na babala ng Panginoon sa Lucas 17:26, just like in the days of Noah, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage. I mean mga kapatid, ulitin ko na naman, na hindi na binabanggit ng Diyos yung mga masasama na ginagawa ng mga tao sa panahon ni Noe sa Genesis. Hindi na. Alam ng Panginoon na majority na ikinapahamak ng maraming tao ay tungkol sa pangangailangan nila na basic at may permission sa Diyos, kaya lang nawalan sila ng panahon sa Diyos sa kapanahunang yan. Naging busy sila sa paghahanap ng mga bagay na yan na dahilan ng kanilang ikinapahamak. Lagi ko nga pong sinasabi, kung yung mga ipinapahintulot ng Diyos na legal na pangangailangan natin ay nakakapagpahamak pala at ang dahilan ay kawalan ng masiding pakikipag-ugnayan sa Diyos, bakit ang mga bagay na hindi naman kailangan gawin kundi tumutugon sa mga nais ng ating laman ay parang ginagawa natin na okay lang sa Diyos? Mga kapatid, that is a self-deception. Self-deception na hindi na nga tama, wala namang kabuluhan, gusto mo lang masiyahan ng iyong laman, ay sobra-sobrang panahon ang ibinibigay mo. Kung ang pagkain ay nakakapagpahamak, mga kapatid, ulitin ko, napakadelikado ng ating panahon at alam ng dyablo ang kanyang ginagawa na gusto niya tayong ilulong sa sanlibutan ito para tayo ay mawalan ng panahon sa Diyos. Mayroon pa tayong pang-anim dito at basahin ko lang po, hindi ko alam kung bakit ko nailagay ito rito, pero pakinggan po niyo, maganda po ito. Ang mana
ay pagkain ng mga anghel na ibinigay sa mga Israelita sa ilang. At marahil ang naiisip ko dito nung may sulat ko ito ay tungkol sa dahilan din ng Diyos ang mana na magalit sa mga Israelita. Mapapansin po natin yan sa panahon nila doon sa ilang. Punta tayo dito sa pangalawang punto na ating pag-uusapan at ito. Ano ang mga pagkaing itinuturing ng Panginoon? Ito po ang pangalawang punto natin at magbibigay ako sa inyo ng apat na punto. Ang number one natin, pagkaing pampisikal. Pagkaing pampisikal. At nasabi ko nga sa atin, ng Panginoon hindi naman laban diyan. Kaya lang, huwag lang gawing prioridad. Pero ang punto natin dito, ito ang mga pagkaing itinuturing ng Panginoon. Alam natin na siya man ay nagutom ng ilang beses na naisulat sa Biblia, pagkatapos ng kanyang fasting at noong sumpain niya yung puno ng igos dahil naghahanap siya ng bunga, yan ang mga nakita ko na instances na kung saan ang ating Panginoon Kristo nung siya nagkatawang tao ay nagutom. Ang pangalawa na itinuturing ng Panginoon na pagkain ay ang pagkaing espiritual. Pagkaing espiritual. Kalakip din yan nang sinabi niya, man shall not live by bread alone. Meaning, there is life in bread, but there is also another food that will give life. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Ay ibig sabihin, ay ang mga salita ng Diyos. Binubuhay natin ang ating mga physical sa tinapay o kaya sa ating mga pagkain pampisikal, pero ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa at espiritu. Sinasabi ko nga na ilang araw ang kaya mo na hindi ka kumain. I think men cannot exceed 40 days. Dahil yan ang halimbawa ng Panginoon. Maalala ko yung lalaki, noon ay hangang-hanga ko doon sa kanyang sinasabi na talagang ang fasting niya ay napakahabang panahon. Kung matatandaan nyo, yung lalaking yon. Ngayon ko na pagtatanto na no student is greater than his teacher. Kasama yan sa ginawa ng Panginoon. Si Moises ay hindi nag-exceed ng 40 days. Ang Panginoon ay hindi nag-exceed ng 40 days. At meron akong nabasang libro na isang lalaki na sobra sa 40 days ang kanyang fasting. Well, we do not know about that. Baka lalabas na pansarili yun. Hindi natin alam. Ang punto ko dyan ay huwag nating subukang higitan ang ating Panginoong Hesukristo. Ang pangatlo ay sabi niya, siya bilang tinapay ng buhay. Paulit-ulit ito na sinasabi ng Panginoon, I am the bread of life. I am the true bread that comes from heaven. At kung ano-ano pa ang sinabi ng Panginoon tungkol sa Kanya, na sino mang hindi kakain sa Kanyang laman at dugo ay walang buhay na walang hanggan. Nangangahulugan na diyan naman ay makikita natin ang resulta kapag ka ang tinapay ng buhay ang ating pinagkabalahan. Pero dito sa aklat ng Juan 4:34 ay merong sinabi ang Panginoon tungkol sa kanyang kakaibang pagkain. At ano yon? Ang pagkain yon ay ganapin ang kalooban ng Ama. Ganapin ang kalooban ng Ama. Kung babalikan ninyo ang kwento doon sa John chapter 4 na noong iniwan ng kanyang mga alagad ng Panginoon, kausap ang babaeng Samaritana at nung sila'y bumalik ay inaalok ang Panginoon para kumain na. Pero sinabi ng Panginoon, my food is to do the will of my Father. Natuklasan na ba natin ang mga bagay na ito? Meron ba tayong ganitong pananaw katulad ng ating Panginoon Kristo? Alam niyo mga kapatid, it's not only good to know all these things, but also to understand them. Kailangan maunawaan natin bakit ganito ang sinasabi ng Panginoon at higit sa lahat ay magkaroon tayo ng ganitong pananaw sa ating buhay. Kailan kaya natin sinabi na my food is to do the will of my Father who is in heaven? Sapagkat tandaan ninyo na tayo'y naging anak na ng Diyos. Ang Panginoon ang ating panganay, siya ang ating modelo, siya ang ating guide, siya ang ating ginagaya sa buhay na ito. Kaya nga napakahalaga
na makilala natin siya, alam natin ang kanyang mga salita at ang kanyang mga pananaw sa mga bagay-bagay. So yan ang mga itinuturing ng Panginoon na pagkain para sa isang tao. Hindi lang isa, dito ay nakapagbigay ako sa inyo ng 4 na bagay. Magandang diskobrehin natin yan at tingnan natin kung nakakapamuhay tayo katulad ng ating Panginoong Kristo. Punta tayo ngayon sa ating pangatlong punto, main point natin. At dito naman ay magbibigay ako sa inyo ng 3 punto para sa bagay na ito. Ang pagkain tinutukoy ng Panginoon na dapat ay prioridad o focus natin. Ang pagkain tinutukoy ng Panginoon na dapat ay prioridad o focus ng kanyang mga tagasunod. Number 1, pagkain mula sa Kanya. Pagkain mula sa Kanya. At ako'y naniniwala, ito ang kanyang mga salita na nagbibigay ng buhay sa mga mananampalataya. Malala ko yung panahon na sinabi ni Pedro sa kanya, Lord, saan kami pupunta? Nasa iyo ang salita ng buhay. At nais ko ring sabihin sa atin na dapat ay meron tayong pananaw na ganon. Hindi tayo maaaring tumalikod o umalis sa Panginoon sapagkat siya lang ang nagtataglay ng salita ng buhay. Yan dapat ang dahilan para hindi tayo lumayo sa Kanya. Pero nakakapagtaka, sa pamamagitan ng tukso ng sanlibutan at maraming bagay sa mundong ito, marami ay aalis sa Panginoon. Kung sa bagay hinula ito ng Panginoon, na marami ay tatalikod sa pananampalataya, marami ay manlalamig. Iiwanan nila ang Panginoong Jesucristo sapagkat ang kanyang mga salita ay hindi naging salita ng buhay para sa kanila. Tandaan niyo ito. Maalala niyo ba na sinabi rin ng Panginoon, I am the manna that came from heaven? Ano ang ibig sabihin ng Panginoon diyan? Dapat maunawaan ng mga Israelita na yung mana na ipinapalagay nila na pagkain para sila ay mag-survive ay pinagsawaan at hindi na-appreciate ng mga Israelita sa ilang. At isang bagay pa pala, alam niyo ba kung bakit tinawag ang mana na mana? Ano ang ibig sabihin ng mana? Alam niyo, ito po yan. What is it? What is it? Ano ba yan? Yan ang ibig sabihin ng mana. At malala nyo, nang dumating ang anak ng Diyos, hindi nila alam kung sino siya. Hindi nila alam kung saan siya galing. At yun ay kahalintulad ng hindi pagkakilala sa tinapay na nagbigay ng survival sa mga Israelita sa ilang. At ito ang tinapay na nagmula sa langit na nagbibigay ng buhay pero marami ay hindi siya kinikilala at hindi kinilala ng kanyang mga pinili sa kapanahunang yon. Nakukuha ba ninyo kung ano ang ibig ko sabihin, mga kapatid? Maganda po yung bagay na yon na insight natin. Na ang totoo sa buhay sa mundong ito, marami ay hindi katanggap-tanggap si Kristo sa kanila. Reklamo sila ng reklamo, hindi nagiging sapat ang Panginoon sa kanila. Ganyan ang mana sa mga Israelita. Pangalawa na pagkain na tinutukoy ng Panginoon na dapat maging prioridad o focus ng kanyang mga tagasunod ay siya ang pagkain nagbibigay buhay. Ito, nasabi ko na sa inyo. Pero ilan kayang mananampalataya? Ilan kayang nagsasabing sila'y tagasunod ng Panginoon? Ang tunay na nakatuklas at pinanghahawakan na ang Panginoon talaga ang pagkaing nagbibigay buhay. At ang bagay na ito ay makikita sa pamamagitan ng pagiging prioridad natin sa Kanya, sa ating buhay, at ang patuloy na paghawak sa Kanya na hindi tayo aalis o lalayo sa Kanya sapagkat wala tayong mapupuntahan na ibang magbibigay ng buhay sa atin. Pero yan ang nakakalungkot sa maraming Kristiyano sapagkat hindi man nila aminin ay kulang sila sa appetite sa Panginoon at kulang sila sa pananangan na siya talaga ang tanging nagbibigay ng buhay. Ang pangatlo ay ang gawin ng kalooban ng Ama. Ang gawin ng kalooban ng Ama. Yan yung ating teksto sa Juan 6:27 na ganito, Do not work for food that spoils,
but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on him God the Father has placed his seal of approval. So yan ang sinabi ng Panginoon na pagkain na dapat ay prioridad o focus natin ang gawin ang kalooban ng ating Ama. Bakit ang daming Kristiyano parang hindi nila kayang pagkatiwalaan ng Panginoon na paglingkuran? Bakit ang daming Kristiyano gusto pang Sunday lang? Di ba ninyo papansin? Alam niyo, ang mahirap sa maraming tao, yung kanilang kalalagayan ay nirarasunan nila. At parang bulag sila na hindi nila nakikita yung mga katulad nito. Kasi yung mabigat sa Biblia, yun ang problema ng tao. Pag mabigat na para sa kanila ang salita ng Diyos, ililihis na nila ang kanilang sarili diyan. Pagkatapos ay gagawa sila ng mga rason o dahilan para sabihin sila ay okay sa Diyos. At ang ganyan, mga estilo ng mga mananampalataya ay pandaraya yan sa sarili. Sabi ko nga, bakit ang daming Kristiyano? Parang pag naglingkod sila sa Diyos, inuna nila ang Diyos ay magugutuman sila, mamamatay sila sa gutom. Kaya wala talagang pagpaprioridad sa Panginoon at sa kanyang mga gawain. Hindi ba nakakalungkot ang mga bagay na ito, mga kapatid? Pupunta tayo dito sa ikaapat na punto na ating pag-uusapan. Si Jesus at ang kanyang focus. Si Jesus at ang kanyang focus. At dito ay magbibigay ako ng 5 bagay na focus ng ating Panginoon Kristo. Ipagpauna ko na ang hangad natin sa mundong ito ay maging katulad ng Panginoon. Sabi ko lagi na He came as a model for us. Siya yung ating guide at example ng Diyos para sa atin sa katanggap-tanggap na buhay. So, sa lahat ng aspeto ng buhay ng Panginoon, kung kaya lang nating sumampalataya, ay katulad naman natin siya na nung naparito ay nagtaglay ng Espiritu ng Diyos, maliban na lang kung ikaw ay walang Espiritu ng Diyos, talagang iba ang magiging pamumuhay mo at hindi mo kaya ang pamumuhay ng Panginoon. Lagi kang magrarason. At alam ba ninyo, maniwala kayo. Basahin nyo ang 1 John, yung aklat ni Juan na 1 John. Makikita nyo dyan na ang ibig sabihin ng Antikristo ay yung mga nagsasabing si Kristo ay hindi nagkatawang tao. At bakit nila sinasabi yon? Ay mabigat. Dahil hindi nila kayang sundan ang buhay ng Panginoon. Sa pamumuhay bilang isang tao, yan ang mahalaga na kailangan nating maunawaan ang katotohanan yan. Na si Kristo, ang Panginoon, ay nagkatawang tao, buong tao, na nagtaglay ng Espiritu ng Diyos. At tayo man din ay tao, at ngayon ay binigyan ng Diyos ng kanyang banal na Espiritu. Kaya pag sinasabi ng isang tao, hindi ko kayang mabuhay na katulad ni Kristo, Antikristo yan. Antikristo yan. Hindi lang yung sasabihin mong siya ay tao lang, siya ay Diyos at Diyos at Diyos. Hindi yon. Antikristo rin yon. Pero yung sasabihin mo hindi ko kayang mabuhay na katulad ni Kristo, katulad mo yung mga alagad na umalis sa Kanya sa John chapter 6. Ang mga taong yun ay sinasabi nila mabigat ang mga sinasabi ng Panginoon. Punta tayo dito sa ating ikaapat na punto at meron tayong 5 bagay na pag-uusapan. Si Jesus at ang kanyang focus. Number 1, ang focus ng Panginoong Jesus ay ang gawin ng kalooban ng kanyang Ama. John 4:34, ang pagkain ko ay gawin ng kalooban ng aking Ama. Sa panahong yan ay namangha ang mga alagad dahil alam nila hindi pa kumakain ng Panginoon. Pero para sa Panginoon, kabusugan niya ang maganap ang kalooban ng kanyang Ama. At ang tanong ko lang sa atin ay meron ba tayong ganyang pananaw na ang kabusugan natin ay maganap ang kalooban ng ating Ama? Pangalawa, ang kalooban ng Ama ay iligtas ang sanlibutan sa pamamagitan niya. Ang kalooban ng Ama ay iligtas ang sanlibutan sa pamamagitan niya. Ganito ang sabi ng Lucas 19:10. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga naligaw. Tandaan nyo, ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang focus ng Panginoon. At alam naman natin na sinabi ng Panginoon sa mga alagad niya at ako'y naniniwala na para rin sa atin. As the Father have sent me, so I am sending you. At marahil kung hindi natin trabaho yan, na hindi tatawagin ni Apostol Pablo na mga ambasador ang mga mananampalataya.
Pangatlo, ang pagsagip sa mga mapapahamak ang kanyang pinagkaabalahan. Ang pagsagip sa mga mapapahamak ang kanyang pinagkaabalahan. Sa John 9:4 ay sinabi niya, dapat nating gawin ang ipinapagawa na nagsugo sa akin samantalang araw pa. Dumarating ang gabi at wala nang makakagawa. Diyan ay nagpapakita kung ano ang focus ng Panginoon. At ulitin ko ang punto rito, ang pagsagip sa mga mapapahamak ang kanyang pinagkaabalahan o isa sa mga pinagkaabalahan. Pang-apat, hindi siya nagpahadlang sa mga sagabal. Hindi siya nagpahadlang sa mga sagabal. At maalala nyo yung sinabi niya kay Pedro sa Mateo 16:23 na ganito, layuan mo ko Satanas, hindi kaisipan ng Diyos ang iyong iniisip kundi kaisipan ng tao. Ano ang dahilan bakit sinabi ng Panginoon yon? Ang dahilan ay parang iniinganyo ni Pedro na huwag siyang sumuong sa panganib. Na ang ibig sabihin ay dapat maging concern ng Panginoon ang kanyang buhay dito sa lupa. Pero ipinakita niya na para magampanan ang kalooban ng Ama ay kahit pakinabang para sa kanyang sarili, ay hindi niya pagkakaabalahan, maganap lamang niya ang kanyang focus. Ang panglima, hindi siya nagpahadlang sa mga sagabal kahit ang kamatayan. Hindi siya nagpahadlang sa mga sagabal kahit ang kamatayan. Sa Lucas 22:42, Ama, kung maari alisin mo sa akin ang sarong ito. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang sayo. Diyan ay makikita natin na ang focus ng Panginoon ay magampanan ng kanyang dahilan ng pagparito. At kahit anong banta sa kanyang buhay, ay hindi niya tatalikuran, magampanan lang niya ang dahilan ng kanyang buhay dito sa lupa. Ngayon ay pupunta tayo sa pag-uugali na dinadala sa atin ng utos na ito ng Panginoon. Huwag gumawa ng para sa pagkaing nasisira. At ano nga ba ang pag-uugaling dinadala nito sa atin? Yung tayo ay nakafocus. Ano ang focus natin? Una, focus natin ang Panginoon. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Pangalawa, ay yung sinasabi ni Pablo sa mga taga-Kolosas sa Kabanata 3 na set your minds on things above. Set your hearts on things above where Christ is seated on the right hand of God. At maalala ko rin yung sinasabi ng 2 Korinto 3:18 na huwag natin ituon ang ating mga paningin sa mga bagay na nakikita sapagkat ang mga bagay na nakikita ay pansamantala lamang, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay pang walang hanggan. Sa utos na ito ng Panginoon ay makikita natin ang halaga ng prioridad sa buhay. Ano ang prioridad mo? Katulad ng sabi ko kanina, hindi naman niya ipinagbabawal na meron tayong panahon sa paghahanap ng pagkain para sa ating mga pampisikal. Pero ang ibig sabihin ng Panginoon ay hindi ito ang maging prioridad natin sa buhay. Ang dapat nating motibasyon sa buhay na ito ay ang mga bagay na pangwalang hanggan na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Lagi nating alalahanin sa Garden ng Eden, ginamit ng dyablo ang pagkain para ihulog ang ating mga magulang sa pagkain. At ang babala ng Panginoon nung siya nandito, just like in the days of Noah, people were eating and drinking, buying, selling, na ito ay maling focus ng buhay ng tao. Tandaan natin ang katotohanan ito, mga kapatid. Ang ating Ama ay mabuti na kung matatandaan ninyo, He created the universe with all the needs of the person, ng tao, in 6 days. Inihanda niya lahat ito in 5 days. Inihanda niya lahat ito para walang kakulangan ang tao. Bago niya nilalang ang tao, everything has been provided. Diyan ipinapakita ng ating Diyos at Ama ang concern niya sa kanyang mga nilalang. Kaya ba nating magtiwala sa Diyos na ito na sa pamagitan ng kanyang mga sinabi lumabas ang lahat ng bagay?
At higit sa lahat ay pangako ito ng Panginoon sa atin na hindi niya tayo pagkukulangin kung uunahin natin ang kanyang paghahari. Sa ating pagwawakas, silingin ko na iyuko natin ang ating mga ulo habang pinapakinggan natin ang mga katanungang ito para masuri natin ang ating mga sarili. Ano ang higit mong binibigyan ng panahon sa ngayon? Gaano katindi ang paghahanap mo kay Jesus bilang siyang pagkaing nagbibigay ng buhay na walang hanggan? Nagtitiwala ka ba na kapag kainuna mo ang mga bagay sa kaharian ng Diyos ay ipagkakalob sa iyo ang lahat ng iyong pangangailangan? Aamin ka ba na kailangan mong magbago ng focus sa ngayon? Dito po tayo magtatapos sa utos number 61. Huwag gumawa para sa pagkaing nasisira. Huwag gumawa para sa pagkaing nasisira. Alalahanin natin lagi ang concern ng Ama sa kanyang mga anak at nawa palakihin ng ating Ama at Diyos ang ating pananampalataya sa Kanya. Sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang manlalalang. Magandang araw po sa bawat isa. Pagpalain kayo ng ating dakilang Ama.